Hello, this is Fonzie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is September 20, 2025. Utang na loob. Matatapos na agad ang September for me lang since September is my birth month. Sobrang halatang halata ko na sobrang bilis matapos ng buwan ng September. Not sure if it's a good thing or a bad thing, but who cares? Bakit kailangan kong pag-isipan yun? Wala naman siya kakwentang-kwentang topic. Alright! So, magkukwento lamang ako ng mga bagay-bagay na ginawa ko in the last couple of days. I think I'm going to talk about Dear Evan Hansen. I'm going to talk about yung Para Kay B na play na pinanood ko kagabi. And also, yung Walang Aray. Ito lang mga plays and yung mga natututunan ko. Hindi ako makapagkwento ng mga recent shows na napanood ko. Siguro Drag Race? Not sure if I want to talk about that. But other than that, ano ba mga nangyari sa akin? Let's start. Okay. So, alam mo, ayoko palang pag-usapan yung mga plays. Nag-iba na yung topic. Okay. Okay, pag-uusapan ko na nga, Dear Evan Hansen. So, para sa mga ayaw ma-spoil, huwag nyo na panoorin to. Pero ikukwento ko sa inyo kung ano yung parang summary ng play na Dear Evan Hansen. Alam ko yung iba sa inyo, ginagawa naman tong podcast na to as a background noise. So might as well na makinig na lang kayo. And kung wala rin naman kayong planong panoorin yung play and wala kayong pakialam na ma-spoil, let's go. Alright, so si Evan Hansen, I'm gonna tell this in the most simplest way possible. Sobrang summarize lang niya. Nakakatuwa lang. And kukwento ko sa inyo sang part ako naiyak dun sa play. So, it's a musical. So, si Evan Hansen, I think he's around 15, 16 years old. Kung hindi man, imagine niyo na lang. So, bata siya na essentially loser. Loser yung tawag sa kanya dun sa play. Alam mo na yun? Katapos, he's going through a really tough time mentally. I think he's depressed, something like that. Kasi, nakalimutan ko na bakit siya depressed. So, a part of his routine na in-advise sa kanya ng therapist niya is sumulat ka ng letter to yourself saying how beautiful life is. Every day dapat routine mo yan. So, Dear Evan Hansen, today is a wonderful day, blah, 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 blah. Today is a wonderful day kasi may namita kong ganito. Today is a wonderful day, ganyan, 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 ganyan. So, nung first day niya ng school, he was really trying to be friends with people pero ayaw talaga sa kanya ng mga tao. So, he felt really, really bad. Tapos may na-meet siyang girl na parang crush niya. Pangalan si Chloe. Yun lang. Parang out of all the negative things na nangyayari sa kanya, si Chloe yung parang nagpapasaya sa kanya. Alright? So, pag uwi niya ng bahay, syempre susulat siya ng parang Dear Evan Hansen. Doon niya na-realize na, alam mo, hindi talaga ako masaya. Alam mo, dapat ako ikwento. Ayaw ko ikwento. Tsaka, i-search nyo na lang sa Google. Papost ko ba to? Wait, mag-isip lang ako ng topic Sorry. Ano ba to? Wala akong kakwenta-kwentang tao. Ba? Wait lang. Ngayon pa lang ako mag-iisip ng topic. Nakakahiya. Ba't ako mahihiya? Kamusta na kayo? Hala! Ikakat ko ba to? Ipapost ko kaya to? Well, kung pinapanood nyo to, just so you know, like most of my vlogs na hindi ko na-post, ganito. Tapos bigla na lang, alam mo, tinatamad ako bigla. Pag nasa labas ako, iniisip ko, oh my God, I wanna go home kasi gusto ko magsalita in front of the camera. Gusto ko mag-vlog. I want to share with the people kung ano yung, ay, oh my God, ito pala, sorry. Okay, so nag-post ako ng picture kahapon sa Facebook because somebody asked, Fonz, ikaw ba tong extra dito sa trailer ng Darna noong 2015, kamukha mo? Tapos, in-screen cap ko, pinost ko sa Facebook, sabi ko, yes, ako po yan. Ikukwento ko na lang to, tong moment na to. Alright? Tapos, sabi ko din, mag-share kayo ng stories nyo kung naging extra na kayo sa pelikula and then pag-usapan natin. Alright? Oh my God, wait, sumabit yung pusa ko sa paper bag. Kasi malikot. Alright, so meron akong kaibigan. Hindi man kaibigan. Actually, medyo kaaway ko na tong hayop na to. Sana mapanood mo, bullshit ka.
Etong guy na to, bakit ako nilabas ng sama ng loob sa Facebook friend ko siya matagal na. Tapos, alam mo yung time ng mga 2015, 2014, usong-uso yung parang kasali ka sa group sa Facebook ng mga casting call, ganyan-ganyan. Kung hindi kayo familiar, may Facebook group before, dun sila naglalagay ng mga announcement kung may audition, ganyan-ganyan. So, kasali ako doon. Mga modeling, keme-keme, eme-eme. Naghahanap kami ng kamukha ni ganyan. Ganyan, ganyang peg, ganito. Tapos, yun, mag-audition ka. So, feeling ko doon ko siya na-meet, but I don't remember where I met this person. Itago na lang natin siya sa pangalang Mark. So, si Mark. Minessage ako, sabi niya, Fonz, naghahanap kami ng extra para sa isang movie. Ang role ay isang Japanese soldier. Ganito yung rate. Alam mo yung rate na binigay sa akin, in fairness, ang taas compared to the other extras na nakasabay ko that day. So sabi ko, as walang kapera-pera and what, magiging part ako ng isang movie? Let's go, i-go natin yan. So, pagdating, makikita kami sa McDonald's, naalala ko, parang 3:00 ng madaling araw, yung McDonald's na malapit sa ABS-CBN, yung katapat ng ABS-CBN mismo, hindi ko alam kung anong kalsada yun, basta yung malapit sa Paddy's Point. So, pagdating doon, sumakay kami ng van, pumunta kami ng Tagaytay, Batangas, parang somewhere there. Parang dumating kami doon 5:00 ng umaga. Pagdating doon, set up pala yung tent, lahat ng mga na-extra, kanya-kanyang tambay na kung saan sa gilid-gilid. Oh my God, pag naalala ko itong moments na to, ang hirap talaga maging extra. So anyway, maya-maya, tumayo na yung tent. Tapos, wala pang araw na ito yung naalala ko. Dinadamitan na yung mga extra. Pagkatapos ako, since Japanese soldier nga ako, nandun ako nakapila sa mga magsusuot ng Japanese costume. Tapos sinabi sa akin, parang, Fonz, hindi ka pala Japanese soldier. Sabi, part ka ng Buena Familia. Oh my God. Pero kayo yung babarilin. Okay. Which is good. Kasi, yung mga Japanese soldier na gumanap, ang dami nilang, ang daming pinagawa sa kanila. So, parang pagod na pagod sila. And parang, sila nga yung mga extra na mas mababa yung binayad compared to me. So, ako parang, maghihintay lang talaga ako buong araw. Pero, yung dungis-dungis ko, parang I think, 5 a.m. pa lang, madungis na ako. Tapos pawis-pawis. Tapos dumadating na yung mga iba't ibang klaseng extra. Kasi ngayon, kung napanood nyo yung trailer ng Darna, sobrang daming nangyari, di ba? Parang gera-gera, eme-eme. Tapos merong tent na medyo malaki. Pagpasok mo, as in wala ka nang magkikilusan. Andun yung matatanda, andun yung bata, tapos aircon. Naalala ko may mga extra doon na yung mga, feeling ko nagka-artista talaga. Kasi mga gwapo at magaganda. Sila yung mga nakaupo dun sa loob. Tapos kaming parang mga pangit na extra. Andun lang kami sa labas. Hindi naman pangit, but more on mga kabataan. Yung parang kaya pang tiisin yung init ng araw. Ganon. Tapos, ayun, lakad lang ako ng lakad, inom, ano ba? Pinakain kami, may pakain naman. Nakalimutan ko nung may pagkain. Pagkatapos naalala ko, di ba 5 a.m. ako dumating, tinawag ako, I think, 3:00 ng hapon. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, basta alam ko 16 hours ako eh. O baka 16 hours simula nung 3:00 nung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, hindi ko na alam, basta matagal ako naghintay. Nung tinawag na ako, pinatayo kami. Pagkatapos, naalala ko, nakatayo kami ganyan. Tapos, iyak ha, with tears. Iyak kayo, ganyan. Yung time na to, parang pagod na ako. And pagod ako kasi wala akong ginagawa. Alam mo yun, sobrang nakakapagod yung kapalakad-lakad ka. Naghahanap ka ng spot na, okay, nakaupo na ako dito. Sa iba naman, nakaupo na ako dito. Parang ganun yung ginagawa ko, naghihintay talaga ako matawag. So, parang sobrang exhausted na ako by the time na kukunan. Nung pinaiyak kami, kasi umiyak naman talaga ako. Kasi luha ako ng luha. And cut! Tapos sabi sa akin nung guy na kumuha sa akin, sabi, wow, sulit pala yung
bayad namin sa'yo, ang galing mo, parang ganon. You know what? Kaya, naiirita ako dito sa taong to. I think this year lang, wala na kaming communication at all ha. Nabasa ko lang yung pangalan niya kasi nag-comment siya sa isang video ko. Sabi niya, first time kong natawa dito. Kay Fons. Tapos sabi ko, girl, parang magkakilala tayo, bakit kailangan mong iwan yung comment? Anyway, bitter. Yeah. Parang random, ba't kailangan mong magsabihin yun? Ewan ko sa'yo, buisit ka. Okay, kasi may gusto siya sa akin dati. Anyway, ang point, ayun nga, tapos, after, I think, 3 weeks, or a week, hindi ko na maalala, basta, kailangan kong pumunta ng ABS-CBN para kunin yung cheque. Tapos, sobrang tuwang-tuwa ako. Pinicturean ko pa yung cheque na yun. Sabi ko, wow, first time ko makareceive ng cheque na galing sa ABS-CBN. Kasi parang, ano yun eh, maano na yung utak ko, malayo na yung takbo ng utak ko. Sabi ko, wow, ikukwento ko to. Pag sikat na artista na ako, at malaking artista na ako ng ABS-CBN, sabihin ko, dati, kumukuha. Alam mo yun, parang nag-imagine ako ng mga ganun-ganun. Very ganun yung tumatakbo sa utak ko. Tapos yun, I think, okay, it's either 3,500 or 6,000. Parang ganun. Either of the two. Hindi ko maalala kung magkano yung bayad. Pero yung mga ibang extra, parang nasa 1,000 lang yung bayad sa kanila. So parang niloko sila siguro ng agents nila. Anyway, yun lang naman yun. Pagkatapos, after ilang months, nanonood ako ng Pirates of the Caribbean sa sinehan. Biglang pinalabas yung trailer. Tapos habang pinapanood ko, parang, oh my God! Oh my God! Siyempre, pamilya sa akin yung Japanese costumes, nagtatakbo yung mga Japanese, parang, oh my God! Ito yung mga costume, oh my God! Ito ata yun. Tapos inisip ko, makikita kaya ako, nung nakita ko yung mukha ko sa malaking sinehan. Sabi ko, like, ang pangit ko! Anyway, yun lang. So, hindi rin natuloy yung movie. Sayang. Well, kung matutuloy, you never know. Yun, sana makasama ako. At hindi lang sana extra. Miss Angel Oxine, if you want. Grabe, 12 minutes pa lang yung lumipas. Okay, nag-extra pa ba ako? I don't know. For sure, yes, I have. Okay na lang. Dati, gumawa ako ng parang commercial para sa isang fast food chain. Pagkatapos, ganito yan. Yung audition niya is parang ipapa-approve lang based on photos. Alam mo yan? Kasi alam nila nagtateatro ako daw nun. Teatro-teatruhan. Baka pwede, sinong pwede dyan sa mga nagtateatro dyan sa group na yan, sino yung pwedeng pang commercial? So nag-submit sila ng mga pictures. And out of everyone, ako yung napili. Kasi, medyo photogenic talaga ako before. Sobrang payat ko. So, maganda yung ngiti ko noon. Pero, pag nakita mo ako in real life, sobrang jejemon ko. Sorry for the term, pero it is what it is. Mukha akong jologs, baduy. Even until now, alam mo yun, parang feeling ko pag tinignan mo ako, parang baduy ni Fons. Anyway, so yun nga. Nung nakita nila ako, kasi ganito yan, parang may rehearsal kami that day, for a theater show. After noon, kailangan kong pumunta ng, I think, Bulacan. Pero hindi yung malayong Bulacan na, yung medyo buka na lang na Bulacan. Kasi sa branch na yon kami mag-shoot nung commercial. And ako yung napiling lead. Okay, honestly, hindi siya commercial. Ang tawag dito, yung mga ipapalabas lang sa loob ng ng store na video. Parang ganon. Anyway, pagdating doon sa venue, dinala ako nung parang talent scout sa harap ng director. Sir, siya po yung lead. Kasi pati nga ng iba, yung mga extra, yung mga hindi na, yung mga yung mga support, pinalapit yung mga support. Sabi niya, siya na lang, palit daw kami. Ako na lang yung friend, tas yung guy na yon, siya na lang daw yung lead. And also, hindi rin kagwapuhan yung guy, meaning, mas mababa pa ako doon. Kasi sobrang disappointed siguro ng director. Oh my God, bakit ito yung kinas nyo? Eto, that's not the point of the story. Nakakaloko lang. Kasi yung mga babae parang gaganda. Tapos kaming mga lalaki, papangit namin. Oh my God, tapos napapanood pala nung Anyway. So kami magbabarkada. Dapat jowa tsaka girl.
Okay, tapos yung girl parang Amerikana, ay mga film pa. Tapos yung mga tropa-tropa, dapat kumakain kayo. Tapos ganyan-ganyan, masaya. Nakakaloka kasi first time kong magaganon. Sabi niya, pisilin mo yung kalamansi. Pagpisil ko dun sa kalamansi, syempre pag pinisil mo yung kalamansi, ilalagay mo yung kalamansi sa tabi ng table. Di ba may toyo? Pinisil ko yung kalamansi, tapos binagsak ko lang yung kalamansi dun sa toyo. Tapos parang baboy sa loob ko. Ganyan naman ako sa totoong buhay. Tapos sabi nung girl, parang, oh my God, this is disgusting. Pero ngiti-ngiti siya. Anyway, yun lang. After nun, saglit lang yun. Siguro mga half day. Tapos, binayaran ako ng 10,000. So, parang, sabi ko, oh my God, 10,000! Sobrang easy money. Pero na-realize ko, oh my God, ang liit pala niya for a quote-unquote commercial. I don't know, siguro malaki na din. Aarte pa ba ako? 10,000? Ay, hindi. Sorry, hindi siya 10,000. 7,000 lang. Kasi yung 3,000 parang cut nung sino man nagpasok sa akin doon. Whatever. Anyway, yun lang. Ano pa ba? And goodness knows the wicked lives are lonely. Goodness knows the wicked die alone. It just shows when you're wicked, you're left only on your own. Nakakatawa kasi nag-vlog ako. Yung last vlog ko, ang daming bumabati sa akin ng happy birthday. Tapos na-realize ko, grabe, hindi ko maalam na sinabi ko pala na birthday ko. Kasi literal ito, pagka shoot ko, ililipat ko yung video sa laptop. After kong ilipat sa laptop, dadaling ko sa CapCut, i-color grade ko, pero hindi ko pinapanood kasi nag-cringe talaga ako sa sarili ko. Anyway, tapos i-export ko, tapos i-upload ko. Very ganun lang. So, hindi ko siya pinapanood. Tapos, nung binabati ako ng mga tao sa comments na parang happy birthday phones, naisip ko, kailan ko sinabing birthday ko? Kasi ayokong sinasabi kung kailan ang birthday ko. And for someone who doesn't like talking about his birthday, I talk about my birthday a lot. So, nang kaplastikan. Anyway, speaking of, tinignan ko yung sarili ko sa monitor. Parang gusto kong magpa-shave ng kilikili. Alam mo yun, yung mga K-pop idol na pagka tinaas mo yung kilikili, walang kabuhok-buhok. Parang gusto ko siyang itry. Sabi ng isang friend ko, sabi ko ayoko kasi pagka minsan sinishave ko yung buhok ko sa kilikili ko, parang hindi siya smooth, hindi siya yung parang tulad sa mga K-pop idol na parang dire-diretso. May siya parang mga kulukulbot or something. Sabi ng friend ko na babae, sa umpisa lang daw yun. Pag pina-laser daw, kikinis. So, I don't know. Maybe I should try. Yun nga, speaking of my birthday, oh my God, parang ito ata yung pinakawalang ka-direction na vlog, kutang na loob. Speaking of my birthday, kaya ako pala siya na-bring up, kasi nga 36 na ako, di ba? Tapos, iniisip ko, gumawa ng vlog ng mga things I learned about myself or about the world in the last 36 years of my life. Okay, yun na lang yung topic ng vlog na to. Ito na yung totoong start. Ready? Number 1. Ang arte! Nakakabwisit. Kairita. Okay, number 1. Seryoso to. You have to be honest with yourself. Oh my God, parang hindi ko kayang ituloy ito. Nagkikringe ako. Paano yung pa-smart effect? Okay, what do you mean by being honest with yourself? I think, kairita, tutuloy ko ba to? Yung honest ka lang sa sarili mo. Ang kwenta. Ito nga, seryoso. So I think you have to be honest with yourself kasi sometimes life will throw you in certain moments na parang you would have to, alam mo, I can't. Hindi. Gusto ko maging seryoso kasi malalim mo akong tao. Hala, kinlame.
malalim mo akong tao. Nakaka-irita. Dapat 36 na ako. Parang bobo-bobo ko pa din. Yun. You have to be... Okay. Shut up. Makong tanga. Mag-isa lang ako dito sa ganito. So, you have to be honest with yourself. Yun. Number 2. Shh. Alright. Number 2. I think... Okay. Last time kinanta ko sa vlog ko yung Home ni Diana Ross. And kung hindi nyo alam yung kantang Home ni Diana Ross, ito yung kanta na pinang-audition ni Esang sa The Voice Kids. And gustong gusto ko to. Actually, first time ko narinig yung kantang yun kay Esang sa The Voice Kids. Tapos, pinakinggan ko yung version ni... May version si Sarah Geronimo nun sa ASAP. Kaya lang nawala na. Hinahanap ko, wala na. Kung may makikita niyo yun, kinanta ni Sarah Geronimo yung Home sa ASAP. Pero wala sa studio, parang nasa field siya. Nasa outside siya. Ito yung lyrics. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. Oh, wala ako sa tono. Nasa tono, wala akong sa pitch. Wala ako sa pitch. Bakit ko sinasabi to? Yung sabi dun sa kanta, suddenly my world has gone and changed its face, but I still know where I'm going. So ako kasi parang, in a sense, parang ganon. Hindi naman sa nag-feeling sikat. Pero suddenly, bigla na lang nagbago yung buhay ko. Like, pag naglalakad ako, nakikilala ko ng mga tao, or parang yung mga taong ina-idolize ko, kilala ko, and na-appreciate yung mga ginagawa ko online. Tapos, ayun, nag-iba na din yung lifestyle ko, in a sense. Anong point na sinasabi ko? Ma-flex lang. Charot, hindi. Parang hindi na ako... So, iba yung buhay ko before TikTok and yung buhay ko now. But I still know where I'm going. Kwenta, Lord! Diyos ko! Anong point? Ba't ko binaring up yung nakakahiya? Sorry, tinanggal ko yung CCTV. Saan papunta itong mga pa-topic ko? Anyway, sorry. Oh my God, naiirita na ba kayo? Feeling ko okay, 22 minutes. Ilalaban ko to hanggang 30 minutes. Magkwentuhan tayo dito ng mga walang kakwenta-kwentang bag. Na-frustrate ako kasi may patutunguhan. May patutunguhan yung kwento na to. Buisit, ano bang nangyayari? I think mo, pabobo na talaga ako ng pabobo. Hindi, naiirita ako. Matalino ako before. Okay. Wait lang. Kayo muna mag-usap ha. May kukunin lang ako. Okay. Patawarin nyo na ako sa mga pinagsasabi ko in the last 5 minutes. Alam ko, wala siyang kwenta. Now, I have a book here. It says, How to Build It. So, this is about building your own brand. Binili ko to sa Fully Book sa BGC. Which is, na-realize ko, ang tagal na ng Fully Book dun, di ba? Parang, ang tagal na niya. Kasi parang 2013 pa lang, nung nag-work ako dun, medyo matagal na rin siya nakatayo doon. Nandun na yun, doon ako nakatambay. Tapos, lately na lang ulit ako napapunta. Tapos, sabi ko, bibili ako ng libro kasi nga, naiirita na ako sa sarili ko. Ang mga nako-consume ko lagi, mga TikTok. And honestly, hindi siya joke, nakakabobo siya. Not necessarily dahil kabobohan yung mga pinapanood ko. Minsan may sense naman yung pinapanood ko. Pero the way I consume things, the way I learn things from the videos, hindi siya nakaka-stimulate ng utak. Okay? Parang iba pa din pag nagbasa ka ng libro. Kasi diba, for example, there's a really nice information na mapapanood mo sa TikTok. Pero the way it was presented to you, parang fun way. Parang hindi mo kailangang, hindi ka nag-isip. Am I making sense? Anyway, in short, hindi gumagana yung utak ko. So, pumunta ako ng Fully Book. Sabi ko, I need to
read a book, okay? And I need to make sure na matatapos ko siya. Kasi kahit pa paano, kailangan kong mabalance yung mga bagay na pumapasok sa utak ko. So binili ko to, How to Build a Brand, since I'm building my brand as a content creator and stuff like that. And stuff like that! Pero binili ko to mga 4 months ago. Parang kahit isang page wala pa akong nababasa. So, babasahin natin siya in front of you guys. Alam mo pala, kaya ko pala siya hindi binasa. Kasi sabi ko, build your own brand. So akala ko, branding, this is about branding. I thought this book was about branding yourself as a like a content creator or parang as a celebrity, ganyan. Itong How to Build Your Brand pala to ay mga restaurant. Kasi ang writer nito ay yung Nando's Chicken sa Singapore to, di ba? So parang branding to ng about products. Kaya hindi ko pala siya binasa. So tignan natin kung, malay mo naman, even if this is about food or building your brand as a restaurant, baka may matutunan pa din tayo. Use the power of your network. This is chapter 1. Alright. Gaganda. Ang tagal ko nang hindi nagbabasa. Dati nung grade 3 ako, lagi akong pinagbabasa sa simbahan. And I feel so honored. But, I don't know. While the responsibility for your brand or business begins and ends with you, it's unlikely that you will make it the success it should be alone. Building a brand starts with the people close to you, those who you trust to share your vision, and who can help you scale and build. Itong problema sa akin, I don't like working with people at all, which is bad, which is really bad. I need to learn how to trust other people, trust other people's criticism about me, and trust that my criticism about other people will be well received. Huh? Aren't they? The Mola's mom, yung mom daw ni Damola, would often say to him, "Show me your friends and I'll tell you who you are." At times, these words felt like a warning, thinly disguised as loving advice. Alam niyo yung boses ko, pang ano talaga siya? Di ba? Pang liturgy of the world, liturgy of Christ. Try ko nga magbasa ng ano. Okay. Wait lang. Give me a Bible verse. Okay, kung ano yung ibibigay ni Gemini na Bible. Ano yan? Sabihin mo. Sabi niya, John 3 verse 16. What is John 3 verse 16? Mas basahin natin. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Alam mo, sobrang common itong verse na to. Give me a random Bible verse that would suit what I'm feeling right now. To give you a Bible verse that would suit what you're feeling right now, I would need to know what you're feeling. Please tell me about your current emotions, and I'll do my best to provide a relevant and comforting verse. For example, if you're feeling anxious, a verse like Philippians chapter 4 verses 6 to 7 might be helpful. Give me a Bible verse that would suit what I'm feeling right now. And I'm feeling a little bit confused. A Bible verse that might be helpful when you're feeling confused is Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not... Okay, ako magbabasa. So, this is Proverbs 3-356. Trust. Sorry. Lord, sorry. I love you. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. That's so good. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. That makes a lot of sense. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Okay. Thank you, Lord. Nandito tayo sa Bible verse. Anyway, 29 minutes. I think we are about to
end this very gulong vlog. Sorry. Okay. Okay, balik nga tayo sa Dear Evan Hansen since that's where we started. Ikuwento ko lang ng very quick yung... Okay. So si Dear Evan Hansen, sorry, bibilisan ko na lang. Si Dear Evan Hansen is wala siyang friends. Loser siya sa school. So, part of his routine para makaget over siya sa mga nararamdaman niya is to write letters to himself. Hence, Dear Evan Hansen. So, every night, he would write, Dear Evan Hansen, blah, 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 ganito yung nangyari sa akin, hindi ko na kaya, ang lungkot-lungkot ko, very ganon. So, one time, na-meet niya yung parang another school loser, quote-unquote loser, parang drug addict na student. Tapos tong student na to ay may kapatid na babae. Itong kapatid na babaeng to ay crush ni Dear Evan Hansen. Alright? So, nabasa ni another school loser yung letter ni Dear Evan Hansen. And dun sa letter, nabanggit yung kapatid niya. Sabi niya, bakit ka nagsusulat ng letters about my sister? Gusto mo bang sinasadya mo bang iwan to dito para pag nabasa ko, magwawala ako? And pag nagwala ako, iisipin ng mga school, ay, baliw talaga siya. So parang karapat dapat na ibuli tong hayop na to. Kasi nga, tingnan mo, nagwawala siya for wrong reason. So parang napaparanoid yung guy. Sinetap mo ko, tapos kinuha niya yung letter, tinago niya. And then, after a day or two, yung guy na yon is he unalived himself. Pero nung nakita ng parents yung anak nila na nag-unalive, pagtingin dun sa pocket, may letter. Pagbasa nila, nakalagay, Dear Evan Hansen, I'm having a bad day, blah, 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 blah. So, inakala ng parents na itong guy na to ay nagsulat ng S-note, tapos nagsusumbong siya kunwari kay Evan Hansen. So, akala ng parents, magkaibigan sila. So, ang ginawa ni Evan Hansen is parang pinangatawanan niya na parang, yes po, magkaibigan kami. Tapos gumawa siya ng maraming sulat. Nag-imbento siya ng mga kwento na parang, ganito po kami, close po kami niya ni Connor. Si Connor pala yung pangalan niya. Close kami niya ni Connor, ganito kami na ganyan. Tapos hanggang naging usap-usapan na yung batang nagpakamatay ay kaibigan ni Dear Evan Hansen. So si Evan Hansen ay sumikat sa school. Tapos, very ganon yung nangyari. Bakit ko kinuwento ito? Itigil na nga itong vlog na to. Anyway, on that note, I'm going to sing. Kinakanta ko to kagabi. Because since nag-birthday nga ako. May pusa pala sa lap ni Daddy. Okay. Ang title na, since nag-birthday nga ako, it's about growing. Aray ko! Kinagat! Ready? Kagat ang daddy niyan. Kagat naman ang daddy niyan. Ito po ay ang Landslide from Glee. Glee talaga, hindi yun lang yung si Fleetwood Mac. Pero gusto ko yung version ni Gwyneth Paltrow. I took my love and I took it down. I climbed the mountain and I turned around. Then I saw my reflection on the side. Can I handle the seasons of my life? This ata yung pusa ko pag kumakanta ko. Well, time makes you bolder. Children get older and I